Hello po! Kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong likod ay samahan niyo po. Tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong kaperahan na kumakalat po sa social media. Mag-aapat na taon pa lang o 3 taon pa lang mahigit ng tinatawag po ng kanyang ate na bangag at bongit. Pero ang kanya pong kaperahan ay lumobo. Lumobo po at nadagdagan po yata ang kanyang net worth ng hindi bababa sa 1.2 billion pesos. Mga kababayan, samantalang nung hindi pa siya presidente, hindi naman po lumobo ang kanyang pera, mga kababayan. Bakit kaya nung maging presidente? Ano kaya ang trabaho at magkano kaya ang sweldo ng isang presidente, mga kababayan? Ito po, komentuhan po natin, pakinggan at panoorin po natin. Ulit-ulit. Ang network ng mag-asawang Marcos, Lisa at Bongbong Marcos, tumaas ng 1.2 billion pesos. Galing ano? Ay magkano lang ang sweldo ng presidente? Sabihin natin 600,000 times 12. That's 7.2 million isang taon times 3. And that's 21,600,000 times, gawin natin 4 na taon times 4. And that's 28,800,000. Di wala pang kalahating bilyon. Imagine. Tapos isama mo pa yung i-times 2 natin, sabihin natin pareho yung pareho yung sweldo nila, ang income nilang mag-asawa. O times 2, oy 57,600,000 lamang sa loob ng 4 na taon. Dapat yan. Imagine, umakyat ng 1.2 billion. Wow! O, saan galing ang kanilang salapi? O bakit hindi sila imbitahan at imbestigahan din ng mga orokan dyan sa mababang kapulungan? Yung mga plastic na buaya ng mababang kapulungan. Why? Matindi talagang impunity sa Pilipinas. Bakit? Wala nang pakialam itong lintik na administrasyon na ito sa isinisigaw ng taong bayan. Wala silang pakialam. Ganun lang kasimple yan. Mga Hudas! Po, mga Hudas, ayon po yan kay Ronnie Ramos, mga kababayan. Kinumpute niya po ang sweldo at isinama na po ang ang pati sa First Lady. Tinimes 2 na po, mga kababayan. 56 million lamang sa loob ng 3 taon o 4 na taon na sinasabi niya. 28 million mahigit, mga kababayan, ang sweldohin lang ng isang pangulo. Bakit umarangkada? Sa loob lang ng 3 taon mahigit o 4 na taon, 1.2 billion ang nilobo ng asset, ng kayamanan, ang naidagdag dito po sa pangulo at sa asawa. Di po ba? Sa tinatawag po nilang kokak at dito po sa tinatawag na kanyang ate na bangag. Hindi po ba something fishy? Nakapagtataka, mga kababayan. Sa loob lang ng 4 na taon o 3 taon mahigit, lumobo agad ng 1.2 billion. Mga kababayan, kalahati lang halos ng termino mo. Ano nangyari sa network mo? Hindi kaya ito dapat imbestigahan? Samantalang yung sa Vice President, 88 million. At kung ano-ano na po ang hinahanap nila. Hirap na po sila. Hindi po ba? Wala po silang ebidensya pero pilit po nilang hinahanapan. Kaya nga po fishing expedition. Pero ito po, mga kababayan, malinaw pa sa sabaw ng pusit. 1.2 billion. At halos lahat po sila tumaas sa loob lang po nitong termino na ito ng kanilang panunungkulan. Ganon din po si Boying. Hindi po ba tumaas din? Sila Lacson, sila Soto, lalong-lalo po yung sinasabing si Mr. Bendalo. Ang laki po na itinaas ng kanyang network.
Hindi po ba? Nakapagtataka. Pero yung sinasabi nga ni Ronnie Ramos, mga kababayan, ano na? Bakit walang investigasyon dito? Yung napakahuhusay mag-imbestiga. Dito yata hindi na sila mahihirapan. Napakadaling imbestigahan. Mga kababayan, buong buhay halos ni Bongbong Marcos at ni Lisa Araneta, hindi yata nila naipataas sa loob lang ng 3 taon ng kayamanan nila ng 1.2 billion. Hindi yata nila naipataas ang network nila ng ganun. Pero nung maging Pangulo, uulitin po natin, nung maging Pangulo, easy lang. Bakit kaya? Ang tanong, yan pa lang po yung nakadeclare. Paano pa po yung hindi nakadeclare? Paano pa kaya yung nasa labas ng bansa na nadala na nila, di umano? Na-safe na nila, safe na yung iba. Nasa ibang bansa na, di umano. Yan pa lang. Yan pa lang, yung nasa Pilipinas pa lang yan. Tumaas na ng 1.2 billion. Paano pa yung nasa labas ng bansa? Ano mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Yan po mga kababayan, nagbubulag-bulagan po riyan ang mga institusyon, lalong-lalo po ang House of Representatives. At dyan po sa Senado, bulag po sila dyan. Malinaw lang po ang mata nila sa Vice President. Pero pagdating po sa Pangulo ng Bansa at sa mga kaalyado at kakampi nila, malabo po ang mata nila. Hindi ba Boeing? Hindi ba Ombudsman? Hindi ba NBI? Malalabo mata nyo, lalong-lalo po ang ating mga men in uniform generals. Malalabo po mata niya sa korupsyon. Wala po. Bulag po sila, di umano, sa issue ng korupsyon. Lalong-lalo po sa presidente na tinatawag na kanyang ate na bangag. Yan po mga kababayan, ang kumakalat po sa social media na banat at batikos ni Ronnie Ramos. Si Ronnie Ramos po ay sarado po yan, mga kababayan, loyalist. Loyalist po yan si Ronnie Ramos. Kaya lang po, nadismaya po siya. Nadismaya po siya dahil po ito pong sinasabing pula at anak ni Apo Lakay ay ganyan po ang ginawang paglilingkod sa ating bansa. Mas inuna po ang pagnanakaw. Puro pagnanakaw ang inuna, di umano, kisa po paglilingkod sa Pilipino. Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa inyo po na nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, Jake Yahut from Maisog, California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silota from Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, at si Pilam, Ani Jo, Kingston from Hong Kong, kay Gayat Shena, Mary Natividad Blinden from Toronto, from Netherlands, Tatay Nick from Toronto, Canada, at Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. Kailangan po natin magtiis. Paalam. Bye-bye.